May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Eric sa kanyang anak. Agad nang umiling ang dalaga at saka binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanyang harapan ang isang lalaking nakasuot ng kulay black na long sleeve at kulay puting slacks. Dahan-dahan pa nitong tinanggal ang kanyang shades at saka ngumiti. Nasaan si Avery Santos? Tanong nito. Agad na inayos ni Avery ang kanyang salamin at saka napakunot noo. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong ng dalaga. Akong ama ng dinadala mong anak. Nakangising wika nito. Sperm ko ang ginami. Agad na tumakbo ang lalaki nung makitang sumugod patungo sa kinaroroonan niya, ang ama ni Avery. Talk about timing. Bulong ni Joy. In fairness, gwapo ah. Dagdag pa nito sabay siko sa kanyang kapatid na si Avery. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Agad na nagising si Kyle noong makaramdam siya ng mainit ng pakiramdam sa kanyang mukha. Nung imulat niya ang kanyang mga mata, ay sinag pala ito ng araw. Napabangon siya nang wala sa oras at saka kinusot ang kanyang mga mata. Oh, sorry. Hindi ka ba sanay na binubuksan yung bintana every morning? Tanong ng dalagang kasalukuyang nagsusuot ng pantalon. By the way, bili tayo ng breakfast sa baba? No thanks. Matutulog pa ako ulit. Sagot ng binata at saka muling humiga. Pasarado na lang ng bintana pag alis mo. Oh, come on Kyle. Porket natikman mo na akong magiging cold ka na? Tanong ng dalaga at saka muling humiga sa tabi ng binata. Hinalikan nito ang pisngi ng binata. Dahilan para agad na imulat ng lalaki ang kanyang mga mata at saka tumingin sa napakagandang mukha ng dalaga. I am always one call away if you want to have a good time. Bulong pa ng dalaga at saka nagnakaw ng halik sa lalaking kasalukuyang nakangiti. I love you. Bulong ni Kyle at saka nagnakaw rin ng halik sa dalaga. Kitang-kita niyang biglang pumumula ng dalaga dahilan para malaman niyang hulog na nga ito sa kanya. Ang pagkakatong ito ay hindi niya na pinalampas pa. Muli niya itong hinalikan at ang mga susunod na pangyayari ay katulad na ng kanyang inaasahan. So how's the night with that supermodel? Tanong ni Gino sa kanyang kaibigang kasalukuyang umiinom ng kape. Agad na napatingin sa paligid si Kyle at saka lumapit sa kanyang kaibigan. Hinaan mo naman yung boses mo, para ka namang ewan. Saway ni Kyle sabay higop ng kape sa tasa. Of course, it was a good night. She's so wild. Sabay-sabay na nagsigawan ng magkakaibigan at saka tinapik ang balikat ng kanilang kaibigan. Nakailang round kayo? Tanong pa ng isa sa kanyang mga kaibigan. Hulaan nyo. Tanong ni Kyle, pabalik sa kanyang mga kaibigan. Nagbigay ng iba't ibang sagot ang mga ito. At umiling ng sunod-sunod si Kyle, dahilan para lalo pa silang umingay. Agad na nagtaka si Kyle noong biglang natahimik ang mga kaibigan. Noong siya'y lumingon, ay nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa likuran niya. Good morning, Dad. Bati ni Kyle. Tanghali na, Kyle. Bulong nito. Kung pag-uusapan yung mga ganyang bagay, pumili naman kayo ng tamang lugar. Sorry, Dad. Bulong pabalik ni Kyle. Dad, nandito na po yung mga documents na kailangan nyo. Sambit ni Kyle sabay lapag ng isang folders sa desk ng kanyang ama. Mauna na po ako. Alis na sanang binata ngunit agad itong tinawag ng kanyang ama. Kyle. Mabilis na lumingon ang binata at saka ngumiti. Bakit po? Tanong nito. Kailan ka ba magtitinok? Mabilis na napakunot ang noo ng binata at saka napatingin sa kulay pula na swivel chair. Ano pong ibig niyong sabihin, Dad? Linggo-linggo ko na lang nababalitaan na iba't ibang babaeng dinadala mo sa kondo mo. Buntong hininga ng kanyang ama. Please stop treating women like toys. Dad, I'm not treating them like toys. Besides, hindi ako nag-first move. Silang nag-first move. Nag-go with the flow lang ako. Pagdadahilan ni Kyle. At saka anong masama kung active ang sex life ko? I am a guy. I am young. Really? Akala mo ba hindi ko malalaman na pinapaasa mo mga babae na you always feel the same way with them, even if hindi naman? You make them think na you are not just after their bodies even though sex lang naman talagang habol mo sa kanila. Galit na wika ng kanyang ama. Listen, Kyle. Tumatanda na ako, which means na malapit ko nang ipamana sa yung business natin.
Paano ko mapagkakatiwalaan sa iyong business natin kung hindi ka marunong rumespeto ng mga tao? Hindi agad nakapagsalita si Kyle at saka napaupo sa isang upuan. Ako lang naman ang anak mo, Dad. Kanino mo pa babalak ipamana ang business? Tanong ni Kyle. Sa pinsan mong si Dino. Walang pag-aalilangang sagot ng kanyang ama. Para kayong magaling. But ang difference ay marunong siyang rumespeto ng mga tao, lalo na ang mga babae. So what do you want me to do? Magpakasal din like him? Natatawang tanong ni Kyle at saka uminom ng tubig. Oo. Halos ibuga ni Kyle ang ininom niyang tubig dahil sa sagot ng kanyang ama. Once na magkaroon ka na ng asawa, tsaka ko lang maipagkakatiwala sa iyong business. Dad, are you joking? In this time of living? Malabo nang makakita ng matinong babae. Sigaw ni Kyle. Tumingin ka muna sa salamin. Tingin mo ba, matino kang lalaki? Mabilis na napakagat sa labi si Kyle nang sambitin ito ng kanyang ama. Shut up. Balak mong gawing girlfriend si Kara? Are you being serious? Tanong ni Gino, kaibigan ni Kyle. Dude, do you really like her? Her body, yes. Sagot ni Kyle habang naglalakad patungo sa isang flower shop. Man, what the fuck? Sagot ni Gino sa kabilang telepono. Gago ka ba? Come on, wala akong choice, okay? Kung gusto kong makuha ang mana, kailangan kong magpakasal. Inikot niya ang kanyang mga paningin at saka nagsimulang pumili ng bouquet. Pero naisip mo lang bang maaring maramdaman ni Kara? Tanong ni Gino. Mabilis na inikot ni Kyle ang kanyang mga mata at saka napatingin sa babaeng nasa counter. Nakatingin ito sa kanya, ngunit blanko ang ekspresyon nito. Nagtitigan lamang sila ng 8 segundo. At ni 1 segundo ay hindi man lang ito kumurap. Ano pong hanap ninyo? Tanong nito sabay ayos ng kanyang salamin. Sige, baba ko na ito pre. See you bukas. Sambit ni Kyle sabay patay ng kanyang phone. Bilhin ko na ito. Dagdag pa ni Kyle, sabay kuha ng isang bouquet. Nung ilapag niyang bouquet sa counter, ay pansin niyang may taglay na kagandahan ng babaeng kaharap. Sinubukan niyang magpa-cute, ngunit tila ba, hindi ito tumatalab sa dalaga, dahilan para mainis siya ng kaunti. Gusto niyo po bang maglagay ng card? Tanong ng dalaga sabay nguso sa dako kung saan nakalagay ang mga cards. Sige, ikaw na lang bang magsusulat? Tanong ni Kyle sa kanyang malumanay na boses. Kayo po bahala. Sagot ng dalaga at saka naglapag ng isang card sa counter. Sige, ikaw na lang. Sagot ng binata. Mabilis na kinuha ng dalaga ang isang ballpen. From? Tanong ng dalaga. From Kyle. Sagot ng binata. Ano pong message? Sa pagkakataong ito ay nagtagpo ang kanilang mga mata, dahilan para mapangiti muli si Kyle. I love you. Bulong ng binata habang nakatingin sa dalaga. Can you be my girlfriend, Kara? Dahan-dahang tumango ang seryosong dalaga at saka nagsimulang magsulat sa isang card. Tapos na po. Seryosong weekend ng dalaga. 400 po ang total. Agad na nag-abot ng bayad ang binata at saka nagsimula ng maglakad palayo. Hello Kara, are you free tonight? Tanong ni Kyle habang nakatingin sa bulaklak na nakapatong sa desk ng guard sa di kalayuan. Kasalukuyang nakapark ang kanyang kotse sa labas ng opisina ni Kara. I'm sorry, I'm on my period. Mabilis na sagot ni Kara sa kabilang linya. Mabilis na natawa si Kyle sa sagot ng babae sa kabilang linya. Kaya ba ang tingin mo sa akin? Tanong pa ni Kyle. Listen, I just want to talk to you tonight. Really? Tungkol saan? Kung about sa business. I would love to refer my ate. Sagot ni Kara. It's just that napabuntong hininga si Kyle at saka napasandal sa driver's seat. It's just that I need to tell you something. About what? Maikling tugon ni Kara. Well, tingnan mo na lang yung bouquet na iniwan ko sa labas ng office mo. Sagot ni Kyle. Okay, palabas na rin naman ako ng office. I'll check it out. Maya-maya ay naaninag ni Kyle ang dalaga na naglalakad palabas ng isang office. Aminin man niya o hindi ay, hindi siya kailanman nakaramdam ng kaba sa tuwing humihingi siya ng pabor sa dalaga. Marahil dahil alam niyang kailanman ay hindi ito hindi.
After a few months, pagpupropose ako kay Kara. Then boom, magiging tagapagmana na ako. Sa wakas. Bulong ni Kyle sa sarili. Buti na lang talaga at nandiyan si Kara. Ang plano na ito ni Kyle ay unti-unting gumuho nung makita mismo ng kanyang dalawang mata na tumingin si Kara sa paligid at saka itinapon ang bouquet na malapit sa basurahan. Hindi makapaniwala ang kanyang dalawang mata dahil kailanman ay hindi nito binibigo ang binata. Nung pumasok ito mula sa office ay napansin niyang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong pinulot at sinagot. Hello Kyle? Thank you sa flowers mo pero sorry. Even though I kind of like you, I am pretty sure na hindi ka yung tipo ng lalaki na gugustuhin kong maging boyfriend. Panimula ng dalaga. Don't ask me why, because alam natin na yun pareho. Hindi na napigilan ni Kyle ang maluhas sa mga oras na iyon. Maraming babae siyang pwedeng kontakin upang kanyang maging girlfriend. Pero alam niya na si Kara ang tipo ng babae na pwede niyang maipagmalaki. Dahil sa ganda, katawan, katalinuhan at ugali nito. Okay. Wala nang nasabi pa si Kyle sa pagkakataong iyon. Ano palang ginawa mo sa flowers? Inaasahan ni Kyle na magsisinungaling ang dalaga. Pero laking gulat niya noong marinig niyang tugon nito. Tinapon ko. Sagot ng dalaga. Kasi hindi ko naman iyon magagamit eh. After all, itatapon naman natin yung mga bagay na hindi na natin magagamit, di ba? What do you mean? Natatawang tanong ni Kyle habang pinupunasan ng kanyang mga mata. After this, kakalimutan mo na ako, hindi ba? Palamig na tugon ni Kara. Kasi hindi mo na ako magagamit. Aminin man ni Kyle o hindi, ay alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga sinasambit ng dalagang nasa kabilang linya. Lahat ng babaeng nakikilala ni Kyle ay ginagamit lamang niya para sa kanyang ikakaangat o ikakasaya. Itiranato niyang lahat na para bang isang bagay na pwede na lamang niyang itapon kapag nasira o wala nang pakinabang. You know what? You can change naman. You can do better than that, Kyle. Bawat salitang binibitaw ni Karay, ramdam niya na para bang tinapak-tapakan ng kanyang ego. Salamat. Pero hindi ko kailangan ng advice mo. Bulong ni Kyle at saka napatingin sa bintana. Mag-iingat ka palagi. Pahabol ni Kyle at saka pinatay ang tawag. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya napigilan ang mapuno ng galit. Hinampas niya ng paulit-ulit ang manibela at kasabay rin niyon ang paulit-ulit niyang pagsigaw. Sa isang iglap ay nawala lahat ng kanyang pangarap. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang maluha sa kanyang isip. Ganito pala ang pakiramdam na hindi mapagbigyan sa isang bagay na gusto mong makuha. Nakakagalit, nakakalungkot, gusto mong manakit, pero wala kang ideya kung kanino mo ibubuntong. Gino, pwede ka ba ngayon? Tanong ni Kyle habang nakahiga sa kanyang kama. Bar tayo. Hoy, tinanong ako ng papa mo kanina kung anong nangyayari sa'yo. Panimula ni Gino. Sabi niya sa akin hindi ka raw lumalabas ng kwarto mo nitong mga araw. Hindi ka rin daw pumapasok sa office. Anong problema? Mahabang kwento pre. Basta natatapos ko naman on time yung pinapagawa ni Papa sa laptop. Kaya kahit hindi ako pumunta ng office, ox na yun. Sagot ni Kyle. Grabe. Ganun pala yung pakiramdam na hindi mapagbigyan. Sobrang sakit. Sino ba yung taong hindi ka pinagbigyan? Tanong pabalik ni Gino. Si Kara. Maikling sagot ni Kyle. Seriously, sobra akong nasaktan nung tinorn down niya ako. Baka yan ang sign pre na magbago ko na. Sagot ni Gino. Sign na yan para tratuhin mo ng maayos ang mga babae. Hindi lahat ng babae katulad ng mama mo. Libre ka ba ngayon? Pag-iiba ng usapan ni Kyle. Tara na, inom na tayo. Alam mo, hindi talaga matatapos yung problema mo sa mga babae kung patuloy mong iiwasan yung nangyari noon. Tugon ni Gino. Bakit ba kasi ayaw mo pa rin makipag-ayos sa mama mo? Gino, habang buhay na ako magkakaroon ng galit sa nanay ko. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa amin. Dagdag ni Kyle. Tsaka ano ba? Bakit ba natin siya pinag-uusapan? Kung makapag-advise ka dyan, akala mo hindi ka babaero. Sinasabi ko lang naman, huwag ka na magalit dyan. Naglalakad na ako palabas ng office. Saan kita hintayin? Tanong ni Gino. Sunduin mo na lang ako.
Sagot ni Kyle at saka agad na bumangon. Pre, nandun na yung iba nating tropa. Bati ni Gino sa lalaking kakalabas lang mula sa malaking gate. Tutuloy ka pa ba? Oo naman. Ano naman yan kung nandun na yung iba nating tropa? Natatawang tanong ni Kyle, sabay pasok sa sasakyan ng kaibigan. Kasi, kasama nila si Kara. Bulong ni Gino. Napatigil sa paglalagay ng seatbelt si Kyle at saka napakagat sa labi. Okay lang yun. Pag-iiba ni Kyle ng usapan. Sa ibang bar na lang kaya tayo? Sige pre, no problem. Nakangising wika ni Gino at saka nagsimulang paandarin ang sasakyan. Nagtungo na nga sila sa ibang bar at aminin man ni Kyle o hindi, tanging si Kara lang ang naaalala niya sa bawat sulok nito. Kung hindi kasi iba't ibang babaeng dinadala niya sa mga bar, si Kara ang kayang isinasama. Pre, dahan-dahan lang. Saway ni Gino sa kaibigang nakakalimang bote na ng alak. Baka nakakalimutan mo, malakas ang tama nitong alak na binili natin. Walang isinagot si Kyle sa sinabi ng kanyang kaibigan. Bukod sa masyadong malakas ang tugtog sa bar, ay nakakahilo ang paiba-ibang ilaw. Ay unti-unti na siyang tinatamaan ng pagkahilo. Tangina, naaalala ko si Kara kahit saan ako tumingin pre. Naluluhang bulong ni Kyle. Ano? Lakasan mo yung boses mo. Sigaw ni Gino. Akala ko katawan lang ni Kara yung gusto ko sa kanya. Pero bakit nalulungkot ako ngayon? Na hindi na kami nag-uusap. Sigaw ni Kyle. Wala siyang pinag-iba kay mama. Iniwan niya rin ako. Mabilis na tinapik ni Gino ang balikat ng kaibigan. Pre, may mali ka rin kasi. Sambit ni Gino. Isipin mo na lang, nalasan sa iyo dahil sa mga pinaggagawa mo. Nagsalita ang anghel Wika ni Kyle, sabay kuha ng isang bote. Nagbago na ako no. Ayaw ko na talaga munang magkaroon ng girlfriend. Magpo-focus na muna ako sa career ko. Sagot ni Gino sabay agaw sa hawak na bote ng kaibigan. Tama na nga yan. Uminom ka na lang din. Sambit ni Kyle, sabay tungga ng isang bote. Kahit na medyo naiinis si Gino sa kaibigan, ay hinahayaan na lang niya ito. Bilang kaibigan, ay kailangan niya itong dumayan sa mga panahong wasak na wasak ito. Bakasyon tayo? Yaya ni Gino sa lalaking nakahilata sa malambot na sofa. Ano namang gagawin natin? Tanong ni Kyle. Ano bang gusto mong gawin natin? Tanong pabalik ni Gino. Nagbigay lamang ng nakakalokong ngiti ang binata at saka sinipsip ang yelo sa isang baso. Ako talagang tinanong mo? Tangina mo Kyle, gusto mo bang mamatay? Reklamo ni Gino habang nakahawak sa kanyang seatbelt. Bubuo pa ako ng pamilya, hayop ka. Baka may makakita sa atin. Wala yan. Ano ka ba? Walang pag-aalinlangang tugon ni Kyle. Nakasalukuyang nagdadrive. May malapit pang checkpoint dito? Wala Malayo ito sa mga Muntik nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang kotse. Buti na lamang at agad nakapagpreno ang binata. Agad na nagsigaw ng magkakaibigan at nagtawanan. Ano bang trip niyo? Gusto niyo bang mamatay, ha? Galit na wika ni Gino sa kanyang mga kaibigan. Chill, Gino. Para ka namang ano? Natatawang sambit ni Kyle. Utos kasi ito ni Ryo, no? Hindi ka ba nag-enjoy? Huwag kang mag-alala. Turn mo na. Sinong utusan ko? Hinhingal na wika ni Gino. Hindi ka talaga nagbabasta sa GC natin. Nagtatampong bulong ni Ryo. Ngayong araw, pwede nating utusan si Kyle. Bukas naman, ako ang uutusan. So ano? Anong iutos mo sa akin? Huwag dapat maging baduy Dapat yung challenging at unexpected. Nakangising sambit ni Kyle. Kahit ano? Tanong ni Gino sabay ngiti ng nakakaloko. Kahit ano? Tumatangong wika ni Kyle. Gino, ang exhausting naman itong utos mo. Bulong ni Kyle habang nakasandal sa isang dingding. Sino bang mag-aakala na aabuti ng ilang buwan itong dare mo? Sabi niyo kahit ano Nakangising sambit ni Gino. Okay lang yan, at least makakatulong ka sa mga taong gustong magkaanak. Sayang naman yung talino at kagwapuhan mo. Sabagay, sambit ni Kyle. Sabay sandal ng kanyang likod sa isang upuan.
Tara na. Good morning po. Ano pong hanap nila? Bati ni Avery sa bagong pasok ng mga customer. Gumagawa po ba kayo ng mga crochet na flower? Yun po kasi ang gusto ng girlfriend ko. Tanong ng isang lalaki na nakasuot ng cap. Marunong po akong gumawa. Kaso kailan po ba kailangan? Tanong ni Avery sabay kuha ng isang malinis na papel. Next month pa naman po, sa birthday niya. Nakangising tugon ng lalaki. Posible po ba na maisiksik yung singsing sa loob nun? Gusto ko na po kasing mag-propose sa kanya. Nakaramdam ng saya sa Avery sa pagkakataong yun. Kitang-kita niyang saya sa mga mata ng lalaking kaharap. Dahilan para makaramdam siya ng lungkot. Masaya siya na makakita ng mga taong masaya sa piling ng kanilang minamahal. Ngunit hindi niya maiwasan na mainggit sa mga ito. 29 years old na siya. Ngunit wala pa rin siyang karanasan patungkol sa mundo ng pag-ibig. Nais siyang maging ina. Ngunit labis siyang nangangamba na baka ang lalaki mapunta sa kanya ay isang tipo ng lalaki na sisirain lang ang kanyang buhay. Avery, gusto mo gumawa tayo ng profile sa online dating apps? Tanong ng kanyang kaibigan na si Becky. Malapit ka nang mag-30 pero wala ka pa rin karanasan sa mundo ng pag-ibig. Ayoko nga. Mas gusto kong mahulog sa isang taong makakasalamuha ko, no? Sagot ni Avery. Kung makikilala ko man ang perfect one ko, baka sa susunod na buhay na. At okay lang yun sa'yo. Na hindi mo kilala yung taong mamahalin mo habang buhay? Mabilis na nang patigil sa pagsusulat si Avery. At saka napatingin sa katrabahong kasalukuyang naglalagay ng mga bulaklak sa isang lamesa. Oh, ba't natahimik ka? Tanong pa ng kanyang katrabaho. Sino bang gugustuhin tumanda mag-isa? Sa totoo lang, mas gugustuhin ko magkaroon ng anak kaysa ng asawa. Buntong hininga ni Avery. Oo. Gusto ko mahulog sa isang tao at ma-experience me in love. Pero sa panahon kasi ngayon, iilan lang talaga yung mga matitinong lalaki. Tumpak! Buti naman at hindi ka masyadong pinapressure ng family mo na mag-asawa na. Ako kasi, yung pamilya ko, kinukulit na ako. Agad na napakunot ang noon ni Avery at natawa. Nako, kung alam mo lang, hindi ako nagkaka-boyfriend sa buong buhay ko dahil masyadong mahigpit ang tatay ko. Lalo pa siyang humigpit nung nabuntis ng maaga yung kapatid ko. Kwento ni Avery. Wait lang. Check ko lang ang site natin. Pagka-type ni Avery ng website nila sa search bar, ay agad siyang nagtaka nung ibang website ang lumabas. Isa pala itong hospital para sa interesadong magpa-artificial insemination. Sa pagkakataong iyon, ay tila ba napansin ni Avery na ito ang itinuturong solusyon ng universe sa problemang kanyang kinakaharap. Ano yan? Hindi naman iyan yung site natin Tanong ng isa niyang katrabaho. Na-typo ka ata. Baka ito na yung binibigay na solusyon ng universe para sa problema ko. Bulong ni Avery. Ate Avery, kailan ka ba mag-aasawa? Tanong ni Lan, ang bunso sa 3 magkakapatid. Nanahan ka na namin ni Ate Joy. Manahimik ka nga dyan, Lan. Huwag mo nga i-pressure sa ate. Sausaw ni Joy. Nakasalukuyang nagpapalit ng diaper ng kanyang anak. Masyado rin kasing higpit si Papa kaya nakakainis hanggang ngayon tuloy. Single pa rin si ate. Wala sa kanyang mga kapatid ang atensyon ni Avery. Abala siya sa paglalagay ng foundation sa kanyang mukha. Ramdam niya na mabilis ang pagkabog ng kanyang dibdib. Dahilan para mapahinga siya ng malalim. Ate, dito na muna kami ng mga anak ko Ang lamig dito sa bahay mo Paalam ni Joy. Sa bahiga sa kama ng kanyang ate. Sige lang, kahit dito na kayo matulog, may pupuntahan lang ako. Paalam ni Avery at saka kumuha ng isang bag. Saan punta mo? Tanong naman nila habang umiinom ng malamig na tubig. Makikipagkita lang ako sa dati kong mga kaklase. Pagsisinungaling ni Avery at saka nagsimulang maglakad palabas ng kanyang kwarto. Lock niyo na lang ang pinto, mauna na ako. Habang nakatayo sa labas ng ospital, ay ramdam ni Avery ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na aabot siya sa puntong ito. Kaya bagamat puno ng kaba at katanungan ng kanyang isipan, ay buong tapang niyang ipinagpatuloy ang paglalakad papunta sa loob ng ospital. After 2 years, pwede na tayo maghiwalay. So huwag ka na mag-alala, okay? Bulong ni Kel sa dalagang kasama. Ilang beses tayo nag-practice, kaya alam natin pareho na hindi tayo pwedeng magkamali.
I know, Kyle. Pero basta, take note na, hindi ako magpababuntis sa iyo. Alam natin pareho na hindi pa ako handa maging parent. Sagot ng babae na kakulay pulang dress. Nung marinig nila ang biglang pagbukas ng pinto, ay agad na napaayos ng upo ang dalawa. Good morning, Dad. Bati ni Kyle sa kakapasok lang na matandang lalaki. Nginitian siya nito. At nang magtagpo ang paningin nila ng babaeng katabi ni Kyle, ay agad na nag-iba ang ekspresyon nito. This is my girlfriend, by the way. Kakasal na kami next month. Holly? Why are you here? Mabilis na napatingin si Kyle sa babaeng katabi. Aren't you the fiancé of Mr.? No. I don't know who you are talking about. Kinakabang sagot ni Holly. Perhaps, magkamukha lang kami. What's your name then? Tanong ng matandang lalaki. Her name is Holly. Nakangising sagot ni Kyle. What a coincidence, hihi. How long have you been dating? Tanong pa ng matanda sa dalawa. 6 months. 8 months. Magkaibang sagot ng dalawa. Ikaw talaga, Kyle. Napaka makakalimutin mo na. Natatawang wika ni Holly. Sabay hampas sa balikat ng binata. Kyle, let's talk. Agad na naglaho ang ngiti ni Kyle nung marinig niyang sinambit ng kanyang ama. Seriously, Kyle? Hahanap ka na nga lang ng babae magpapanggap bilang girlfriend mo. Tapos hindi ka pa nagba-background check. Sigaw ng ama ni Kyle. Oh my God, akala ko ba matalino ka? Dad, I'm sorry. Paghingi ng tao di Kyle, sabay lock ng pinto ng office ng kanyang ama. Wala akong magawa. Kara turned me down. And I actually asked a lot of women to be my girlfriend but they all turned me down. At ano sa tingin mong dahilan? Tanong muli ng ama ni Kyle. I don't know. Buntong hininga ni Kyle. Nasa akin na nga ang lahat, right? Pero bakit? Bakit ganun? That's it. Bulong ng ama ni Kyle. Kay Dino na mapupunta ang kumpanya. Dad! Sigaw ni Kyle. Dad, what the hell? Hanggat hindi ka tumitino, hindi ko ibibigay sa iyong kumpanyang pinapangarap mo. Tugon ng ama ni Kyle. So paano bang definition yun ng pagtino? Tanong ni Kyle. Kapag natuto ka ng rumespeto sa mga babae. Seryosong wika ng ama ni Kyle. Akala mo ba? Hindi ko alam. Sinasabi sa akin lahat ni Gino. Napahila mo si Kyle sa kanyang mukha at saka agad na kinuha ang kanyang bag. Wala ka ba talagang tiwala sa anak mo? Kaya niisipan mong gawin lahat ng ito? Sigaw ni Kyle at saka agad na binuksan ang pinto ng office ng kanyang ama. May iintindihan mo ang lahat once na magkaroon ka na ng anak. Pahabol ng kanyang ama. Lumingon si Kyle at saka lumunok. At alam ko sa oras na magkakaanak ka na, magbabago ang tingin mo sa mundo. So anong gusto mong sabihin? Tanong ni Kyle. Na magkaanak na ako? Magkaanak ka kapag handa ka na. Bulong ng ama ni Kyle. I-hold ko lahat ng cards mo hanggat hindi ka natuto sa mga pinagkagawa mo. Dad! Sigaw ni Kyle. Pilitin man ng binata na magpaliwanag, ay huli na ang lahat. Nakalis na ang kanyang ama at naiwan na lamang siyang mag-isa. Oh Kyle, finally! Kanina ka pa hindi natapos sa pagsasalita si Gino dahil agad siyang sinuntok ni Kyle. Mabilis na nagsigaw ng mga tao. Habang tinitingnan sila kung paano ulit-ulit na suntukin ni Kyle ang kanyang kaibigang nakahiga na sa sahig. Maya-maya ay may grupo ng malalaking hinila palayo si Kyle kay Gino. Walang hiya ka. Anong klaseng kaibigan ka? Sigaw ni Kyle. All this time, nagre-report ka pa pala sa papa ko? Habang pinupunasan ni Gino ang kanyang nagdudugong labi, ay hindi niya napigilang mapangiti. Siyempre, kaibigan kita. Kyle, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Ulit-ulit mong sinisira ang buhay mo. Tingin mo ba, natutuwa ko sa ginagawa mo? Wika ni Gino. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Muling lumapit si Kyle at saka hinawakan sa kwelyo ang kanyang kaibigan. Sabihin mo, na hindi na nga ako makahanap ng girlfriend. Ngayon, kailangan ko nang magkaroon ng anak para lang pagkatiwalaan ni Papa. Sabihin mo, paano na ako ngayon? Sigaw ni Kyle. Hinold ni Papa lahat ng cards ko. Anak? Natatawang tanong ni Gino. Hindi ba't nag-donate ka ng sperm mo? Mabilis na napaisip si Kyle at
Agad na binitaw ng Coelho ng kaibigan. Sir, pasensya na po pero baw. Hindi pa natapos sa pagsasalita ang babae, ay agad na siyang napatigil nung biglang maglabas ng limpak-limpak na pera ang binata. Bawal pa rin ba? Bulong ni Kyle. Hindi naiwasan ng babae ang mapabuntong hininga at saka kumuha ng folder. Anong meron? Natatawang tanong ni Maria sabay upo sa tabi ng kanyang asawa. Malayo pa naman yung anniversary namin ng papa mo ah. Bakit napakaraming handa? Oo nga. At saka bakit nag-abala ka pang gumawa ng biko? Nako, alam mo namang favorite ko ito. Okay lang ba kung pagbigay rin ako sa mga trabahador natin sa flower shop? Sabat naman ng kanyang ama na si Eric. Nako, ang bango. Ganitong-ganito rin yung amoy kapag nagluluto yung mama mo ng biko. Nagbigay lamang isang kinakabahang ngitig si Ivory at saka napakapit sa magkabilang parte ng kanyang suot na dress. Nagsimula nang magsandok ang kanyang ama ng biko sa isang plato. Samantalang pansin naman ni Maria na ipinapakita ang ekspresyon ng kanyang anak. Alam niyang hindi ito okay, kaya mabilis niyang nilapag ang hawak na plato. Sayang at may trabaho pa kasi yung dalawang mong kapatid. Paniguradong may inggit iyon kapag nakita nila yung mga inihanda mo ngayon. Dagdag pa ni Eric. Sabay lapag ng kanyang plato. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka kinuhanan ng litrato ang mga putahe sa lamesa. Wait lang, isasend ko ito sa GC natin nang may inggit sila. Anak, may problema ka ba? Tanong ni Maria sa kanyang anak na kasalukuyang nakatulala. Agad na napatingin si Avery sa ina at saka ngumiti. Kasi Nay, ang totoo niyan. Hindi natapos sa pagsasalita si Avery dahil agad na sumigaw ang kanyang ama. Papunta na raw si Joy. Isasama niya raw yung anak niya. Masayang sigaw ni Eric. Nung sikuin siya ni Maria, ay agad na naglaho ang kanyang ngiti at saka tumingin sa nakatayong anak. Pasensya na anak. Sige, ituloy mo na yung sasabihin mo. Kasi ang totoo po niyan, muling naantala sa pagsasalita si Avery nung may kumantok sa kanilang pinto. Agad na napalingon si Avery at saka mabilis na binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan ng isang lalaki na kasuot ng kulay blue na polo shirt. Nandito na po yung tubig niyo, ma'am. Nakangiting wika ng lalaki bago nilapag ang 2 galon ng tubig. Sige, salamat. Tumango si Avery at saka dahan-dahang isinarado ang pinto. Napabuntong hininga sa Avery at saka sumandal sa isang dingding. Ano nga ba ulit yung sasabihin mo? Tanong ng kanyang ama na kasalukuyan ng umunguya. Ma, pa, ang totoo po kasi niyan. Kinakabang bulong ni Avery. Itinaas ni Maria ang kanyang 2 kilay, isang sinyalis na hinintay niyang susunod ng mga salitang lalabas sa bibig na kaharap na dalaga. Ang totoo po niyan, Ma. Muling naantala ang kanyang pagsasalita nung biglang umiyak ang sanggol, nakatabi ni Maria. Mabilis na napapikit si Avery at saka napahawak sa kanyang noo. Ilang beses na siyang naantala. Marahil isa iyong sinyalis na huwag na lamang niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang sitwasyong meron siya. Nagugutom na bang baby na iyan? Tanong ni Maria sabay buhat sa kanyang apo. Avery, ano ba yung sasabihin mo? Kanina pa napuputol. Diretsuhin mo na kasi. Mabilis na napatango ang dalaga at saka nagbigay ng matamis na ngiti. Ma, magiging isa na akong... Muling naputol sa pagsasalita si Avery dahil biglang may nagbukas ng pinto. Hello everyone! Bati ni Joy, isa sa mga kapatid ni Avery. Inikot ni Avery ang kanyang mga mata at saka ipinagbuhol ang kanyang 2 braso. Nag-chat sa GC si Papa kaya dali-dali akong pumunta rito dahil break time naman namin sa office. Sakto, kakagising lang ng bunsong anak mo. Nagugutom ata. Sambit ni Maria sabay bigay ng kanyang apo sa kanyang anak na si Joy. Nasaan pa rin yung isa? Akala ko isasama mo siya. Nagpaiwan sa office. Kalaro niya kasi yung ibang mga bata roon. Sambit ni Joy. Anong meron? Bakit nakatayo si ate at parang ang seryoso niyo dyan? Tanong ni Joy sabay upo sa mahabang sofa. My God, ang daming pagkain. Ano bang meron? Ikakasal ka na ate? Paano ikakasal eh? Wala pang ang boyfriend. Natatawang wika ni Eric habang umiiling. At saka kailanganin pang dumaan sa butas ng karayom yung lalaking iyon. Dahil hindi ko basta-basta isusuko ang anak ko. Hay naku Papa, tumatanda na si ate. Palibasa, siya yung paborito niyong anak eh. Nakangusong sambit ni Joy. Paano naman yung kaligayahan ni ate? Ang gusto ko lang naman ay makahanap siya ng matinong lalaki na magmamahal sa kanya.
Hindi birong pagpapamilya, Joy. Sagot ni Eric. Sa panahon ngayon, napakaraming lalaki na sasamahan ka lang sa sarap at hindi sa hirap. Hindi ba't alam mo yun dahil nakatagpo ka ng isang lalaking ganun? Grabe pa. Ako talaga yung ginawa mong example. Nakangusong wika ni Joy at saka tumingin sa kanyang ate. Ano ba yung gusto mong sabihin, Avery? Tanong ni Maria. At kayong dalawa, manahimik na kayo riyan. Saway pa nito sa katabing asawa at anak. Ang totoo po niyan, magiging isa na akong ina. Agad na natulala ang tatlo sa sinabi ng kaharap na dalaga. Ha? Ina? Pagkaklaro ni Eric, dahan-dahang tumango si Avery at saka napakamot sa kanyang ulo. You mean magiging for-mom ka na? Tanong ni Joy. That's nice, at least. Hindi ka na magiging alone dito sa bahay mo. Correct. At least may sasalubong sa'yo rito pag uwi mo. Nakangising wika naman ni Maria. Bili tayo bukas ng mga damit? Sama ako. Sabat ni Joy. Hindi ba't may work ka bukas? Sausaw pa ni Eric. Hindi nakala ni Avery na magiging ganito ang reaksyon ng kanyang pamilya. Dahilan para mapahawak sa kanyang sentido. Ang unti-unting lumalakas na ingay ay lalong nagpapasakit sa kanyang ulo. Nung hindi na siya makapagtimpi, ay naisipan na lamang niyang sumigaw. Buntis ako! Sigaw ni Avery. Napatigil sa pag-uusap ang tatlo at saka nanlaki ang kanilang mga mata. Ano? Sabay-sabay na wika ng tatlo. I will be a mom. Naluluhang dagdag ni Avery. Mabilis na napatayo ang kanyang ama at napahawak sa kanyang bibig. Sinong ama? Galit na wika ni Eric. Sabihin mo at susugurin ko siya ngayon din. Pa, calm down. We all know kung gaano katalino si ate. I'm pretty sure na hindi siya nagpapadalos-dalos sa mga desisyong ginagawa niya. Pagpapakalma ni Joy sa kanyang ama. Right, ate? Ginusto ko pa ang pangyayari, kaya wala pa akong pinagsisihan. Nakangising sambit ni Avery. Besides, I will continue working hard para mapunan yung pangangailangan ng anak ko. Paano yung tatay? Bakit hindi mo nabanggit yung tatay? Niloko ka ba niya? Tanong ni Maria. Hindi ko po alam kung sino yung tatay. Bulong ni Avery. Ano? Gulat na tanong ni Joy. Hindi mo kilala kung sino yung tatay? Listen. Alam ko kung ano yung nasa isip niyo. And I'm telling you guys na hindi iyon. The thing is, may nakita ko online kung saan may mga lalaking nagdo-donating sperm nila at hindi natapos sa pagsasalita si Avery dahil mabilis na sumabat si Joy. Oh my God, insemination? Gulat na sambit nito. Mabilis na tumango si Avery at saka ngumiti. Anong nangyayari? Ano yung insemination? Tanong ni Maria sa kanyang anak. Sasagutin na sana ni Joy ang kanilang ina. Ngunit natigilan sila nung biglang may kumatok. May naasahan ka bang bisita? Tanong ni Eric sa kanyang anak. Agad na umiling ang dalaga sa kabinuksan ng pintuan. Tumambad sa kanyang harapan ng isang lalaki na kasuot na kulay black, na long sleeve, at kulay puting slacks. Dahan-dahan pa nitong tinanggal ang kanyang shades at saka ngumiti. Nasaan po si Avery Santos? Tanong nito. Agad na inayos ni Avery ang kanyang salamin at saka napakunot noo. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong ng dalaga. Ako ang ama ng dinadala mong anak. Nakangising wika nito. Sperm ko ang ginami. Agad na tumakbo ang lalaki nung makitang sumugod patungo sa kinaroroonan niya, ang ama ni Avery. Talk about timing. Bulong ni Joy. In fairness, gwapo ah. Dagdag pa nito sabay siko sa kanyang kapatid. Sa pagkakaalam ko, hindi natapos sa pagsasalita si Joy dahil agad na nagsalita ang binata. Of course, ibang nagagawa ng pera. Nakangising wika ng binata. Ako nga po pala si Kyle. Mabilis na nag-abot ng yelong nakabalot na tela si Avery sa lalaking puno ng sugat ang mukha. Salamat. Tugon ni Kyle at saka inilagay ang telang yelo sa kanyang pisngi. Dati bang boksingero tatay mo? Grabe ang sakit sumuntok. Pasensya ka na. Natatawang sambit ni Eric. Hindi niyo naman kasi ipinaliwanag agad. Pa, nanuntok ka kasi agad. Sabat naman ni Maria. Nako, teka nga. Bakit mo pala hindi kinakwento sa amin ang tungkol dito, Avery? Ayaw ko na kasing pag-isipin pa kayo. Sagot naman ni Avery. Teka nga, paano kami makakasigurado na ikaw yung lalaking nag-donate?
Binigyan ako ng copy. Maiksing sagot ni Kyle at saka nag-abot ng isang folder. Huwag niyo nang itanong kung paano. Basta ang ending. Nakuha ko. Nang tingnan ni Avery ang mga dokumento, ay doon napagtanto na totoo ang sinasabi ng lalaki. Naglapag din ito ng napakaraming ID, dahilan para makumpirma ni Avery na ito nga ang lalaki nag-donate ng sperm. Pero bakit ka nandito? Tanong ni Avery at saka inayos ang kanyang salamin. Ano kailangan mo sa akin at sa magiging anak ko? Correction, magiging anak natin. Nakangising wika ng binata. Nihibang ka na ba? Tanong ni Avery. Hindi ko kailangan ng sakit sa ulo. Paniguradong makakatuwang ko ang mga magulang ko sa pagbubuntis ko, okay? Kaya hindi kita kailangan. Anak, lilipad kasi kami papuntang Bacolod next week eh. Hihi. Kumakamot ang ulong wika ng kanyang ama. Hindi namin alam kung kailan kami makakauwi dahil aasikasuhin namin yung paupahan natin doon. Di bali na, nandiyan naman yung mga kapatid kong sinalan at Joy. Nakangising sambit ni Avery. Ay ate, hindi ba nasabi sa'yo ni Lan? Mag-outing sila sa isang linggo ng pamilya niya. Sagot ni Joy. Samantalang ako, nasabi ko na sa'yo hindi ba? Magiging busy ako sa trabaho dahil marami akong katrabaho na absent. Kaya papasama ko muna yung anak ko kay la mama. Ano? Gulat na tanong ni Avery. Bakit ngayon yun lang sinabi sa akin iyan? Malay ba naming buntis ka? At saka ilang beses na naming sinabi iyon sa'yo. Wika ng kanyang ina na si Maria. Kami nga dapat magtanong kung bakit ngayon mo lang sinabi iyan? Okay lang yan. Pwede naman kitang bantayan. Nakangising sa uso ni Kyle. Ako munang bahala sa'yo hanggang mga naka. After all, ako pa rin naman ang ama niyan, hindi ba? Ano bang kailangan mo? Tanong ni Avery at saka inayos ang kanyang salamin. Hindi ka naman pupunta rito kung wala kang makukuha, hindi ba? Gusto ng ama ko na magkaanak ako. Buntong hininga ni Kyle. Kapag nagkaanak na ako, tsaka niya lang ipapamana sa akin yung kumpanya. Ano? Para sa pera? Tanong ni Joy. Akala ko naman dahil gusto mong makasama yung anak mo. Siyempre isa na rin iyon sa dahilan. Dagdag ni Kyle. Inikot ni Avery ang kanyang mga mata at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Teka nga, ikaw ba yung babae sa flower shop? Tanong ni Kyle. Teka, ikaw nga iyon. Oh, ano naman ngayon? Pangbabara ni Avery. So ano, titira ka rito? Doon tayo sa condo ko tutuloy. Pagpiprestinta ng lalaki. Pagbukas ni Kyle ang kanyang pinto, ay tumambad sa kanilang harapan ang mga nilalanggam na chicherya sa sahig at mga labahing hindi pa niya natutupi. Wait lang. Upo ka muna sa sofa. Sambit ni Kyle sabay turo sa isang sofa at saka ipinapasok ang malalaking bag ni Avery. Uupo na sana si Avery ngunit nabigla siya nung makakita ng isang underwear ng babae sa tabi nito. Sana naman hindi mamana ng magiging anak ko yung kaburaraan mo. Bulong ni Avery at saka nagtungo sa kabilang upuan. Grabe, ang harsh mo naman. Sagot ni Kyle at saka dali-daling iniligpit ang underwear at iba pang mga gamit niya. Teka nga, kung may girlfriend ka, bakit hindi ka nalang gumawa ng baby kasama siya? Tanong ni Avery. Wala akong girlfriend. Sambit ni Kyle. Bakit may underwear ng babae sa sofa mo? Tanong ni Avery. May naka one night stand lang ako. Namumulang sagot ni Kyle. Hindi niya inakala na makikita pala ni Avery ang underwear sa sofa. Ano? Nauutal na tanong ni Avery. One night stand? Hindi makapaniwalang sambit ni Avery. Bakit? Tingin mo ba walang papatol sa akin? Depensa ni Kyle. Sa gwapo kong to? Wala naman akong paki kung kamukha mo pa si Piolo Pascual. Sambit ni Avery. Ang akin lang. Nakakapanghalang na may mga tao pa pala talagang handang ibigay yung katawan nila sa taong hindi naman nila lubusang kilala. Tingin mo ba masamang tao kami? Tanong ni Kyle at saka umupo sa sofa. Grabe ka naman, ang judgmental mo. Hindi, namamanghalang ako. Kasi ako, hindi ko kayang ipagkatiwala yung katawan ko sa isang taong hindi ko naman lubusang kilala. Paliwanag ni Avery. Iba-iba naman may experiences, lifestyles, at struggles natin sa buhay. Kaya wala akong karapatang husga ng mga taong tulad mo. Dahil hindi ko alam kung
paano ang naging takbo ng buhay mo. Hindi napigilan ni Kyle ang mamangha kung paano magsalita ang babae. Hindi niya inakala na maririnig niya ang mga salitang iyon. Sus, sinasabi mo lang yan para hindi ako masaktan. Bulong ng binata at saka nagtungo sa kusina. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Okay lang ba kung magluto ako ng pritong itlog? Okay lang, sambit ni Avery at saka naglakad patungong sala. Nagbabasa ka rin pala? Mabilis na napakunot si Kyle at saka napalingon. Mukha ba akong tipong lalaki na hindi nagbabasa? Tanong ni Kyle. Oo, maikling sagot ni Avery. First honor kaya ako simula grade 1. Depensa ng lalaki. Sabi mo eh. Maikling tugon ni Avery. Next week, ipapakilala kita kay Papa. Agad na napakunot ang noon ni Avery nang marinig niyang sinabi ng lalaki. Bakit hindi na lang this week? Baka next week pa? Tanong ni Avery. Kailangan muna nating mag-practice ng sasabihin. Sagot ni Kyle habang ilalagay ang 2 itlog sa plato. Magpapakabisado ako sa iyo ng mga impormasyon. Ano? Ibig mong sabihin, magpapanggap ako bilang isang ibang tao? Tanong ni Avery. Ayoko nga. Avery, mataas ang expectations ng papa ko. Ayaw ko siyang mabigo. Sambit pa ni Kyle. Ano na lang sasabihin nila kapag nalaman nila? Alam mo, kung anong kinagwapo mo, iyon din naman ang kinapangit ang ugali mo. Sambit ni Avery. Ganyan ba ang tingin ng mga mayayaman sa mga tulad namin? Sa pagkakataong ito, ay naisipan ni Avery ang tumayo. Hindi ko akalain ganyan palang tingin ng mga mayayamang katulad nyo sa amin. Wika ni Avery. Kung ganun, maghanap ka na lang ng mayamang babaeng bubuntisin. Sandali. Mabilis na hinawakan ni Kyle ang braso ng babae. Sorry. Hindi magandang mga binitawan kong salita. Ang totoo niyan, ilang beses ko nang nabibigo ang papa ko. Naluluhang dagdag ni Kyle. Ayoko lang na ma-disappoint uli siya sa akin. Dahan-dahang lumingon sa Avery at saka hinawakan ang pisngi ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay nabigla si Kyle. Marami ng babaeng humawak sa kanyang mukha, pero si Avery lamang ang nakapagparamdam sa kanya ng init na hindi matutumbasan ng kahit sino man. Mabilis na umurong palayo si Kyle at saka bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala, Kyle. Sambit ni Avery. Hindi natin kailangang magpanggap para lang tayo ay matanggap. Sa susunod, piliin mo ng mabuti ang mga salitang sasabihin mo. Dahan-dahang tumango si Kyle. Tara, kain na tayo. Pag-aaya niya. Magandang umaga po. Pagbati ni Avery sa matandang lalaking kasalukuyang umiinom ng tubig. Ako po si Avery at buntis po ako. Mabilis na nasuka ang ama ni Kyle, dahilan para mabilis na abutan ng tissue ni Avery ang matanda. Napakadirekta mo namang magsalita. Sambit ng matanda habang inuubo. Seryoso ka ba? Kailan naging kayo ni Kyle? Wala pong kami ni Kyle. Pero siya po yung ama ng dinadala ko. Magalang wika ni Avery. Pinagbasta ng ama ni Kyle ang suot ng babaeng kaharap. Nakadress ito na kulay black at may suot na sky blue na cardigan. Simple lamang itong manamit, bagay na hindi niya madalas makita sa mga babaeng madalas na kasama ni Kyle. One night stand? Tanong pa ng matanda. Insemination. Sagot ni Kyle. Huwag niyo na pong itanong kung paano nakuha ang impormasyon ni Avery. Dahil napakahabang kwento. You're too good. Bulong ng matanda. You deserve better. Papa, what do you mean? Tanong ni Kyle. We are together para sa bata. Huwag mo naman siyang bastusin. I am not talking to you. Mabilis na sambit ng matanda. Bumisita ka minsan sa bahay namin, Avery. Thank you po. Magalang na tugon ni Avery. Agad na namulang magkabilang pisngi ni Kyle dahil sa sinambit ng kanyang ama. Kyle, kain tayo sa fast food chain. Sambit ni Avery habang nakatingin sa bintana. Nagugutom na ako eh. Anong kakainin mo? Tanong ni Kyle sabay park ng kanyang kotse. Chicken? Burger? Tinapa. Sagot ni Avery. Mabilis na napakunot noo si Kyle sa sinabi ng babae. Tinapa? Anong pinagsasabi mo dyan? Walang nagsiserve ng tinapa sa fast food chain na ito. Pero gusto ko ng tinapa. Tugon ni Avery. Hindi ako lalabas ng sasakyan hanggat hindi mo sinasabing kakain tayo ng tinapa. Avery, saan ako maghahanap ng tinapa? Tanong ni Kyle habang inilibot ang kanyang paningin.
Ganito na lang. Kapag may madaanan tayo nagtitinda ng tinapa, bibili tayo at sa bahay na lang natin lutuin. Eh ako, gustong kumain sa loob ng fast food chain na iyan. Wika ni Avery. Kung ayaw mo, ako na lang mag-isang kakain. Avery, wala nga silang tinapa. Bakit ba napakakulit mo? May halong inis na sagot ni Kyle. Gumawa ka ng paraan. Tugon ni Avery at saka ipinagbuhol ang kanyang mga braso. Fine, magstay ka rito. Sagot ni Kyle bago isarado ang sasakyan. Sa ilalim ng nakakasunog na init ng araw ay naglakad si Kyle. Naghanap siya ng karinderya nagbebenta ng tinapa. Noong makabili, ay dali-dali siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Avery. Tara na, kain na tayo sa loob ng fast food chain. Yaya ni Kyle noong buksan niyang pinto ng sasakyan. Dahil nakabalot sa transparent na plastic ang tinapa, ay mabilis na napangiti si Avery noong makita niyang hawak ni Kyle. Alam mo, hindi ko sure kung pwede magdala ng ibang pagkain dito. Sambit ni Kyle sabay lagyan ng tinapa sa plato ng kaharap na babae. Pero okay na rin na umorder ako ng chicken, burger, at fries. O ayan, kain ka na. Laking gulat ng lalaki nung biglang inilapit ni Avery ang kanyang mukha sa plato. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kyle. Inaamoy yung tinapa. Sagot ni Avery at saka umayos ng upo. Okay na ako. Akin na lang itong burger. Halos mahulog ang panga ni Kyle noong sabihin iyon ni Avery. Ano? Hindi mo nakakainin itong tinapa? Tanong ni Kyle. Okay na ako. Gusto ko lang talaga amuyin yung tinapa. Nakangising sambit ni Avery at saka kumagat sa burger. Kyle! Sigaw ni Avery. Agad na nagising si Kyle nung marinig niya ang boses ng babae. Ilang linggo na rin ang lumipas simula nung magsama sila sa isang bubong. At tila ba nagsilbing alarm clock ng lalaki ang boses ni Avery. Bakit? Tanong ni Kyle habang kinukusot pa ang mga mata. Kuha ka nga ng langkas sa labas? Pakiusap ni Avery. Mabilis na natawa si Kyle at saka tinabihan ng buntis. Ano ka ba? Hindi pa jackfruit season ano? Sambit ni Kyle. Hahanap na lang ako sa mga supermarket. Ayoko. Gusto ko yung galing lang sa labas. Reklamo ni Avery. Hindi napigilan ni Kyle ang mapabuntong hininga at lumabas ng kanilang bahay. Normal lang iyan. Ganyan din ako nung nagbuntis ako. Sambit ni Joy sa kabilang linya. Iba-iba ang cravings ng mga buntis no. Yung iba nga yelo yung kinakain. Kailangan mo ba ng kasama ng magbabantay kay Avery? Hindi naman. Minsan lang ang hirap mga cravings niya. Buntong hininga ni Kyle habang pinagmamasdan si Avery na tulog. Pero narealize ko na kung mahirap para sa akin ang alagaan siya, mas mahirap sa part niya. Dahil siyang nagbubuntis. Kung kinaya ni Avery, dapat kayanin ko rin. Naks naman. Asar ni Joy sa kabilang linya. Dahil ako dyan bukas, magdadala ako ng minudo. Burrito yun ni Avery. Joy. Sambit ni Kyle, sabay kuha ng isang malinis na papel at saka ballpen. Pwede ba akong makakuha ng listahan ng mga paborito ni Avery na pagkain? Hindi napigilan ni Joy ang mapangiti nung sambitin ito ng lalaki. Sige, itetext ko na lang sa iyo mamaya. 4:00 na rin ng umaga nung magising si Avery. Agad na pumukaw ng kanyang pansin ng lalaki na tutulog sa may lamesa na may hawak pang ballpen at papel. Naging interesado si Avery kung anong nilalaman nito. At laking gulat niya nung makita ang listahan ng mga pagkaing paborito niya. Sa pagkakataong iyon, ay hindi napigilan ni Avery ang mapangiti. Naisin man niyang gisingin ang lalaki upang lumipat sa kama. Alam niyang maantala ang tulog nito, kaya minabuti na lamang niyang magpatong ng kumot sa balikat ng lalaki. Good morning. Ito ang unang mga salitang narinig ni Kyle. Noong siya magising, langhap na langhap niyang bango ng kape. Pati na rin ang sinigang at itong itlog na nakahain sa lamesa. Mabilis siyang tumayo at saka inalalayan si Avery sa pag-upo. Dapat ginising mo na lang ako. Sambit ni Kyle. Hay nako, hindi mo naman kailangan gawin lahat ng ito. Pero gusto ko ang ginagawa ko. Wika ni Avery. Gusto kong pagsilbihan ka, katulad ng pagsilbi mo sa akin. Ramdam ni Kyle ang mabilis na pag-init ng kanyang pisngi ng mga oras na iyon. Kumain ka na at may pasok ka pa. Dagdag pa ni Avery. Tumango si Kyle at saka nagsimula ng kumain. Tara, bar tayo. Pagyaya ni Gino sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nagtatype sa laptop. Patagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-bar. Hindi ako pwede. Sagot ni Kyle habang nakatingin pa rin sa screen ng kanyang laptop.
Mabilis na naliit ang mga mata ni Gino at saka inilagay ang kanyang palad sa noo ng kaibigan. May sakit ka ba? Tanong nito. Ikaw? Hindi pwedeng mag-bar? Bibili ako ng pangsinigang na hipon mamaya pag uwi. Sambit ni Kyle. At saka, walang kasama sa Avery sa bahay. Mahirap na. Career na career mo ang pagiging husband material ah. Asar ni Gino. Himala at ikaw ang umayaw sa pagbabar. Next time na lang siguro. Dagdag pa ni Kyle. Sabay lagay ng ilang mga bond paper sa printer. Kayo, kung gusto niyong mag-bar, tumuloy kayo. Sige, basta sabihin mo kung kailan ka free ah. Tugon ni Gino sabay hampas sa balikat ng kaibigan. Una na ako. Tumango lamang si Kyle at saka ipinagpatuloy at kanyang ginagawa. Oh, hi Gino. Pagbati ni Kara sa lalaking kasalukuyang umiinom ng alak. Hi Kara. Bati pabalik ni Gino sabay yakap sa dalaga. Kumusta ka na? I'm doing well. How about you? Sagot ni Kara. Inilibot ni Kara ang kanyang paningin. Tila ba may isang tao siyang hinahanap. Nasaan si Kyle? Hindi niyo siya kasama? Bakit mo hinahanap? Tanong ni Gino. Wala naman. It's been a while na rin kasi nung last na nag-usap kami. Sagot ni Kara sabay buntong hininga. Is he doing well? Yes, he is. Maikling tugon ni Gino. That's good to know. Sabit ng dalaga. Habang nagluluto ng sinigang na hipon, ay laking gulat ni Kyle nung mapansin niyang nasa tabi niya na pala si Avery. Avery? Bulong ni Kyle. May problema ba? Okay lang ba kung yakapin kita? Tanong ni Avery. Mabilis na napangisang lalaki at saka dahan-dahang niyakap si Avery. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ng babae. Nagtagal iyon ng ilang segundo at sa pagkakataong iyon ay hindi inakal ni Kyle na bibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Noong maramdaman niya na para itong sasabog, ay agad siyang lumayo at saka tinignan ang niluluto niyang sinigang na hipon. Sakto, kain na tayo. Sambit ni Kyle. Gusto mo ba ng malamig na tubig? Tanong ni Kyle habang nilalagyan ng tubig ang isang baso. Salamat. Sambit ni Avery habang ngumunguya ng kanin. Napatigil siya sa pagsasalita noong maramdaman niyang mag-vibrate ang kanyang phone. Napatingin din si Kyle sa dako ng cellphone ni Avery. Nakita ni Kyle ang pangalan ng taong tumatawag, dahilan para mapataas ang kanyang kilay. Kyle, nagkikrave ako ng apple. Okay lang ba kung magpabili ako sa'yo? Nakangising tanong ni Avery. Walang pag-aalilangang tumango si Kyle at saka ngumiti. Habang naglalakad sa daan, ay paulit-ulit na sumagi sa isip ni Kyle kung sino bang lalaking tumatawag kay Avery. Sa kanyang pagkakaalam ay wala namang napakilalang Lan si Avery sa kanya noon. Sino ba yung Lan na yun? Tanong ni Kyle habang naglalakad sa labas ng kalsada. Baka boyfriend niya iyon o pwede ring ex niya. Hay nako, bakit ko ba pinoproblema kung ex o boyfriend iyon ni Avery? Buntong hininga ni Kyle at saka hinigpitan ng pagkakahawak sa plastic. Kaya lang naman kami magkasama sa bahay dahil para sa bata, hindi dahil gusto talaga namin ng isa't isa. Dahan-dahang binuksan ni Kyle ang pinto at laking gulat niya noong marinig niyang magsalita si Avery. Miss you too. Huwag kang mag-alala, magkikita na rin tayo bukas, okay? Mabilis na napakunot ang noo ni Kyle at saka dahan-dahang isinara ang pinto. Magdadala ako ng paborito nating sinigang na hipon bukas. Bakit nga ba sinabahaba ng listahang binigay sa akin ni Joy? Sinigang na hipon pa talagang naisipan kong lutuin. Bulong ni Kyle sa sarili. Siguro naaalala niyo yung lalaking iyon habang kumakain kami kanina ng sinigang na hipon. Okay, bye. Paalam ni Avery, sabay patay ng tawag. Hay nako, kahit kailan talaga, hindi pa rin nagbabago si Lan. Hindi pa rin? Tanong ni Kyle sa sarili. Ibig sabihin, malalim ng pinagsamahan nilang dalawa. Kaya nasabi ni Avery na hindi pa rin nagbabago yung lalaking iyon. Hoy Kyle, nandyan ka na pala. Bati ni Avery. Agad na napatingin si Kyle sa dako ng babae at saka tumango. Ito na pala yung mansanas na pinapabili mo. Wika ni Kyle sabay bigay ng plastic sa kaharap na dalaga. Salamat Kyle. Sagot ni Avery at saka agad na kumagat sa mansanas na kanyang nakuha. Ang sarap, ang tamis. Nagbigay lamang ng malamig na ngiti ang lalaki at saka umupo sa mahabang sofa. Gusto mo? Pag-aalok ni Avery sabay upo sa kabilang dulo ng sofa. Ayoko.
Nabusog na kasi ako sa sinigang na hipon. Mabilis na nagtaka sa Avery dahil pansin niyang kakaibang tono ng lalaki. Okay ka lang ba? Tanong ni Avery. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. May halong inis na tugon ni Kyle. Mabilis na natawa si Avery dahil kitang-kita niya kung paano mag-ibang hitsura ng lalaki. Nung marinig ng lalaki ang tawa ni Avery, ay hindi na rin niya napigilan ang sarili na matawa. Alam mo, ang cute mo magalit. Wika ni Avery at saka inayos ang kanyang salamin. Oo nga pala, gusto mo bang sumama bukas? Saan? Sa date nyo nilan? Mabilis na tanong ni Kyle. Naku, wag na lang. Baka makaabala pa ako. Ha? Nagtatakang tanong ni Avery. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ba sila yung kausap mo kanina? Sabi mo pa nga magdadala ka bukas ng paborito yung dalawa na sinigang na hipon. May halong pagtatampong wika ni Kyle. Okay lang sa akin ang hindi sumama, pero kung wala siyang balak sunduin ka rito, sasama ako para ihatid ka sa pupuntahan nyo. Pero hindi ako lalabas ng kotse dahil ayoko makaabala sa inyong dalawa. Kyle, nagsasalas ka ba? Tanong ni Avery. Hindi agad nakapagsalita si Kyle. Wala naman akong karapatang magsalos, hindi ba? Tanong pabalik ni Kyle. Kasi at the end of the day, nagsama lang naman tayo sa isang bubong para sa magiging anak natin. Kyle, kapatid ko sila. Mabilis na nagliwanag ang mga mata ni Kyle noong mga oras na iyon. Anong sabi mo? Kapatid? Tugon ni Kyle. Oo, sila yung bunso namin. Sagot ni Avery. Hindi naiwasan ni Kyle ang matawa nung mga oras na iyon. Anong gusto mong orderin, Avery? Tanong ni Kyle habang nagbabrowse sa listahan ng mga pagkain online. Gusto mo ba mag-chicken? Busog pa ako eh. Sagot ni Avery sabay kuha ng cellphone ni Kyle. Pumili ka ng iyo kahit burger lang. Tapos i-next mo na. Wika ni Kyle at saka nagtungo sa kusina. Lilinisin ko lang yung CR. Matapos ng 30 minutes ay meron na ngang nag-doorbell. Dahil kakatapos lang ni Kyle maglinis ng CR ay napagdesisyon na niyang siya na lamang magbukas ng pinto. Sir Kyle? Tanong ng lalaki may kulay birding cap. Dahan-dahang napatango si Kyle. Napukaw ng kanyang atensyon ng napakaraming paper bags sa loob ng malaking bag ng driver. Teka, lahat yan? Sa amin? Tanong ni Kyle. Ngumisi ang lalaki at saka tumango. Avery, akala ko ba busog ka pa? Tanong ni Kyle habang ipinapasok ang napakaraming paper bag. Bakit napakaraming mong binili? Para naman tayo magfe-fiesta nito. Oo nga, busog pa ako. Sagot ni Avery at saka kumuha ng isang burger. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita. Ubusin mong lahat ng ito? Tanong ni Kyle. Sigurado ka ba? Oo, wala ka bang tiwala sa akin? Sambit ni Avery. Lumipas pang ilang buwan ay lalo pang naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Bagamat inaamin ni Kyle na kung minsan ay nahirapan siyang hanapin ang mga cravings ni Avery, ay hindi niya may tatanggi na natutuwa siya. Habang nagtatagal ay marami siyang natututunan patungkol sa mga babae at sa mundo ng pag-aasawa. Natuto siyang maglinis ng bahay at magluto ng iba't ibang putahe, mga bagay na hindi niya ginawa sa kahit sinong babae na pumasok sa kanyang buhay. Noong magising si Kyle, ay agad niyang kinapa ang kabilang parte ng kanilang kama. Noong makapa niya na walang tao sa kanyang tabi, ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Avery? Pagtawag ni Kyle habang kinukusot ang kanyang mga mata. Avery, nasan ka? Noong walang marinig na sagot si Kyle, ay agad siyang tumayo at saka nagsimulang hanapin si Avery. Bawat kwartong binubuksan niya ay unti-unting nadadagdagan ng kabang kanyang nararamdaman. Avery? Pagtawag muli ni Kyle. Maya-maya ay natigilan si Kyle nang makita niyang nasa kusinang babaeng kanina pa niya hinahanap. Avery? Pagtawag ni Kyle habang naglalakad palapit sa babae. Nung magtagpo ang kanilang mga paningin ay agad nanlaki ang mga mata ni Kyle. Sorry. Ang bango kasi nung bigas, hindi ko napigilan yung sarili kong kumain. Paghingi ng tawad ni Avery habang kumukuha pa ng ilang butil ng bigas. Habang pinagmamasdan ang babaeng kumakain ng bigas, ay hindi sinasadya ni Kyle na may maalalang isang tao. Avery, huwag masyado madami baka makasama sa iyo yan. Paalala ni Kyle at saka tumalikod. Alam mo, habang nagtatagal, nakikita ko sa iyo ang ina ni Kyle. Mabilis na napangiti si Avery noong marinig ang sinabi ng ama ni Kyle. Ngunit,
Nung mapatingin siya sa dako ng katabi niyang lalaki, ay mukhang hindi ito masaya. No, I don't think so. Sagot ni Kyle at saka uminom ng tubig. Alam niya sa sarili niya na tamang sinabi ng kanyang ama, pero hindi niya iyon matanggap. Avery is very better than her. Seryosong sabit ni Kyle habang iniikot ang tinidor sa kanyang pasta. Kyle, saway ni Avery sa lalaki. Don't worry, I doubt na magiging katulad ni Avery yung babaeng iyon. Buntong hininga ng ama ni Kyle. Unless may gawin kang katarantaduhan. Papa, pwede bang itigil ang paninisi mo sa sarili mo? Hindi pinatapos ni Kyle sa pagsasalita ang kanyang ama. Ilang taon nang nakalipas, kumal talaga tayo ni mama. Hindi siya alis at sasama sa iba. May mali rin ako, Kyle. Buntong hininga ng ama ni Kyle. Kung hindi ako nagpasubsob sa trabaho, siguro nandito pa rin siya. Ginawa mo lang iyon para matugunan yung pangangailangan ng pamilya natin. Sagot ni Kyle. At saka ibinaba ang kanyang hawak na kutsara at tinidor. Dahil sa'yo, nagkaroon tayo ng maraming business. Dahil sa'yo, nakakain tayo ng 4 na beses isang araw. Dahil sa'yo, nabubuhay tayo ngayon. Pero nawala naman yung dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Agad na natawa si Kyle sa sinambit ng kanyang ama. Agad na siniko ni Avery ang katabing lalaki. Dahilan para maglaho ang ngiti sa kanyang labi. Buti na lang at hindi ako nagmana sa'yo na isang tanga. Bulong ni Kyle. Aking gulat niya nang bigla siyang sampalin ng kanyang ama. Nabigla rin ang mga tao sa ibang table. Hindi nakala ni Avery na magagawa yun ng ama ni Kyle. Dahilan para agad siyang mapahawak sa kanyang bibig. Sumusobra ka na, Kyle. Hindi ko na gustong mga salitang binibitawan mo. Wika ng ama ni Kyle. Agad na tumayo si Kyle at saka hinawakan sa braso sa Avery. Kaya di mo na lang ibigay ang mana ko. Total, mas paborito mo siya kaysa sa akin. Ito ang huling mga salitang binigkas ni Kyle bago maglakad palayo ng restaurant. Kyle, saan tayo pupunta? Tanong ni Avery. Hawak-hawak pa rin ng binatang siko ng babae. At saka, ano bang problema? Wala akong maintindihan sa nangyayari. Avery, magpakalayo tayo. Bulong ni Kyle. Magsama na tayong dalawa. Ano? Tanong ni Avery. Hinawakan ni Kyle ang dalawang balikat ni Avery at saka nagwika. Hindi ko nahabulin yung mana. Basta't makasama lang kita, okay na. Magtatrabaho akong maigi para mapunan yung magiging pangangailangan natin. Teka Kyle, sabihin mo nga, ano bang nangyayari? Bakit kailangan pa nating lumayo? Tanong ni Avery. Akala ko ba pagkatapos kong mga nakay, babalik na sa dati ang lahat? Sa pagkakataong iyon, ay hindi napigilan ni Kyle ang magtaka sa mga binibitawang salita ng kaharap na babae. Hindi ba tayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa? Natatawang tanong ni Kyle. Akala ko, may gusto ka rin sa akin. Kyle, hindi natapos sa pagsasalita si Avery dahil agad na humakbang papalayo si Kyle. All this time, akala ko para tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Yun pala'y hindi. Natatawang tugon ni Kyle. Bakit Avery? Mahirap ba akong mahalin? Hindi sa ganun Kyle. Hindi lang ako handang mag-risk. Hindi ko kayang sumugal. Paliwanag ni Avery. Sabay hawak sa balikat ng kaharap na lalaki. Agad na tinanggal ng lalaki ang kamay ni Avery at saka muling umurong palayo. Bakit Avery? Naluluhang sambit ni Kyle. Hindi ba ako worth the risk? Napubuntong hininga na lamang si Avery at saka napatingin sa langit dahil unti-unti nang pumatak ang ulan. Pilit kong itinatanggi na may pagkakapareho kayo ni Mama. Pero sa puntong ito, tama nga si Papa. Nanginginig ng wika ni Kyle. Wala ka ring pinagkaiba sa kanya. Pagkatapos siyang sambitin ang mga salitang ito, agad siyang naglakad palayo. Naiwan si Avery na pinupunasan ng kanyang mga mata. May lihim din siyang pagtingin kay Kyle, ngunit ayaw niyang sumugal. Ayaw niyang masaktan ng sobra-sobra, kaya maaga pa lang ay nais niya nang iwasan ng kanyang nararamdaman. Bukod pa rito, ay alam niyang hindi pa handang lalaki maging ama dahil kailangan pa nitong iresolba ang problemang meron siya. Lan, may kumakatok. Sambit ni Eric. Silipin mo muna kung sino ha, dahil sino bang kakatok sa bahay natin ng ganitong oras. Sige pa. Sambit ni Lan. At saka nagtungo sa pinto. Nung siya'y sumilip, ay laking gulat niya nung makita niya ang kanyang ate na basang-basa. Agad na binuksan nila ng pinto at saka niyakap ang babaeng umiiyak. Avery,
Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Eric. Saka nagtungo papunta sa babaeng nasa labas ng kanilang bahay. Walang isinagot ang kanyang panganay na anak. Ngumiti lamang ito habang patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Nasaan si Kyle? Tanong ni Joy. Bakit hinayaan kanyang mabasa ng ulan? Paano kung madulas ka? Buntis ka pa man din. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Avery. At kahit naligo at nagpalit na ito ng damit, ay patuloy pa rin sa pagbagsak ang kanyang maluha. Nag-away ba kayo ni Kyle? Tanong ni Maria sabay hawak sa palad ng kanyang panganay na anak. Iniwan na ako ni Kyle dahil pinili kong hindi sumama sa kanya. Bulong ni Avery. Hindi ko kayang itahi ang buhay ko kasama ng isang lalaki na may dinadala pang problema. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maria. May problema sa pamilya ni Kyle. Dagdag pa ni Avery. Galit siya sa nanay niya. Pilit mo niyang itanggi ay nakikita niyang nanay niya sa akin. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Maria. Gusto kong magpakalayo-layo ma. Isinandal ni Avery ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Matatapos din ang lahat ng ito pagdating ng araw. Bulong ng kanyang ina habang tinapik ang kanyang balikat. Kakambal talaga ng pagmamahal ang masaktan. Hello Ma'am Avery. Bati ng isa sa mga assistant ni Avery. Welcome back po. Nagbigay ng matamis na ngiti ang babae at saka nagpatuloy sa paglalakad. 6 na taon na rin ang lumipas. Kaya hindi na rin pala isipan kay Avery kung bakit lumaki at mas lalong gumanda ang flower shop na kanilang pag-aari. Grabe ma'am, wala po kayong pinagbago. Sambit ng isa pa nilang trabahante. Ano pong secret nyo para maging sexy at maganda pa rin kahit nasa 30s na? Importante na balansehin yung kinakain. Kailangan din natin mag-exercise at magkaroon ng sapat na tulog. Sagot ni Avery. Oo nga pala. Pupunta tayo sa isang restaurant mamaya. Kayo nang bahala pumili ng lugar. Okay lang po ba kung sa mall na restaurant? Tanong ng isang trabahanteng nakasalamin. May alam po akong restaurant na maraming nagsasabi na masasarap at high quality talaga yung mga pagkain. Sure, no problem. Nakangising wika ni Avery. Agad na natuwa ang mga trabahante. Dahilan para mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Avery. Ate, nasaan ang mga pagkain ko? Tanong ni Joy nung makita ang kanyang ate na nakatayo sa labas ng kanyang office. Mga pagkain mo agad ang hinahanap mo? Hindi mo ba ako na-miss? Tanong ni Avery at saka niyakap ang kapatid. Siyempre na-miss. Ang tagal din nating hindi nagkita no? Sambit ni Joy habang yakap-yakap pa rin ang kapatid. Kamusta ka naman? Ayun, kahit papaano ay nakakaluwag-luwag na. Nagtayo ako ng coffee shop sa Baguio at balak nang ipamana sa atin ni Papa yung flower shop. Bakit kasama ako? Hindi nga ako nagtrabaho doon ever eh. Dapat sa iyo lang iyon. Tugon ni Joy at saka humiwalay sa pagkakayakap. Nga pala, ilang araw ka rito? Dito ka ba muna for a while? Siguro dito kami magsa-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. Nakangising tugon ni Avery. It's been a while na rin kasi nakakamiss yung mga kapitbahay natin dito. How about your apartment? May bago nang nakatira roon, hindi ba? Dahan-dahang tumango si Avery nung magtanong ang kanyang kapatid. Nakachat ko yung may-ari ng apartment noong nakaraan. Sagot ni Avery. Nasan pala yung mga anak mo? Nandun sila sa papa nila. Sagot ni Joy. Di ba nga kwento ko na sa iyo via chat na nagkita kami ulit ng papa nila? Tumango si Avery at saka ngumiti. Kayo ba? Tanong ni Joy sa harap na babae. Nakakausap mo pa rin ba si Kyle? Nawala ang ngiti sa mukha ni Avery at sa pagkakataong iyon ay alam ni Joy ang sagot sa kanyang tanong. Sorry ate. Bulong ni Joy at saka itinon ng atensyon sa kanyang laptop. Kalimutan ko na sinabi mo pala sa akin nung nakaraan na hindi na kayo nag-uusap. Okay lang iyon. Sambit ni Avery at saka umupo sa isang swivel chair. Pero alam mo, I hope na he is doing well. Alam kong malabo kaming magkita dahil paniguradong nasa ibang bansa na yon. Pero still, sana okay lang siya kung nasan man siya. I'm glad na hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Bulong ni Joy. Kasi kung ako ikaw, hanggang ngayon, galit pa rin ako sa kanya. Oo nga pala, tatanong ba ang mga bata sa'yo tungkol sa tatay nila? Dagdag pa ni Joy. At kung sakali, papayagan mo ba silang makasama yung papa nila? Oo naman, papayagan ko sila. Karapatan nilang malaman kung sinong ama nila. Nakangising sagot ni Avery. After all,
Sino ba naman ako para pagbawalan sila? Darating ang time na paniguradong magiging curious sila kung sino ang kanilang tatay. Pero paano kung naisin ni Kyle na makipagbalikan sa'yo? Mabilis na napakunot noo si Avery at natawa. Hindi naman naging kami. Ramdam ni Joy ang bigat sa bawat salitang binitawan ng kapatid. Di ba kakain pa tayo sa labas kasama yung mga nagtatrabaho sa flower shop? Tara na. Pag-iiba ni Joy ng usapan. Nung sumakay na sa van ang lahat ng trabahante, ay nagtungo na nga sila sa isang bagong tayong restaurant. Excited ang lahat na bumaba at matikman ng sikat at masasarap na putay sa nasabing restaurant. Kaya nung ipark ang kotse ay dali-daling nagsilabasan ng lahat. Papasok pa lamang si Avery sa restaurant ay nakakita na siya agad ng isang pamilyar na mukha. Nakasuot ito ng puting long sleeve at apron na kulay puti. Nung magtamang kanilang mga paningin ay para bang tumigil pareho ang kanilang mundo. Nagve-vape ka na pala? Mabilis na nato ng atensyon ni Avery sa lalaki naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Minsan, maikling sagot ni Avery at saka tumingin muli sa napakagandang view. Kasalukuyan silang nasa labas at medyo malayo sila sa restaurant na kinakainan nila ni Avery. Grabe, wala ka pa ring pinagbago. Bulong na lalaki at saka isinandal ang kanyang braso sa pahabang bato. Mukha ka pa ring bata. Walang isinagot na kahit ano si Avery. Pinili na lamang niyang magbuga ng usok at pagmasdan nitong unti-unting nawala na parang bula. Kamusta ng papa mo? Tanong ni Avery. Wala na siya. Buntong hininga ng lalaki. Last year siya namatay. Mabilis na napatingin si Avery sa kinaroroonan ng lalaki. Anong kinamatay niya? Cancer. Sagot ni Kyle. At alam mo ba kung anong hiniling niya sa akin? Inilagay ni Avery ang kanyang vape sa bulsa at saka tumitig sa katabing lalaki. Ang sabi niya, pakipag-ayos daw ako sa'yo. Naluluhang wika ni Kyle. Kasi hindi na ako makakahanap pa ng isang katulad mo. Hinanap mo ba ako? Tanong ni Avery. Oo, doon pa nga ako tumira sa dati mong apartment eh. Natatawang sambit ni Kyle at saka pinunasan ang kaliwang mata. Si Joy, Lan, pati na rin mga magulang mo. Blinak ako sa social media sites. Pero hindi ko naman sila masisisi. Pahabol ni Kyle. Dahil maling-mali yung ginawa kong pag-iwan sa iyo habang umuulan. Avery, sorry. Bulong ni Kyle. Gusto kong bumawi. I'll make sure na I will treat you better. Napangisin na lamang si Avery at saka nagsimulang maglakad palayo. Good morning, ma'am. May nagpapabigay po sa inyo. Mabilis na patingin si Avery sa kanyang sekretarya na may dalang isang coffee. Nung kanya itong tingnan ay may nakalagay palang note sa likod. Good morning. Have a great day ahead. Pagbasa ni Avery sa nakasulat. From Kyle. Naks. May pagganon? Asar ni Joy. Hindi ako umiinom ng black coffee. Sa iyo na lang ito, Joy. Hello, Avery. Noong paglabas ni Avery ng flower shop, agad siyang nakakita ng isang lalaki nakasandal sa isang sasakyan. Hatid na kita pa uwi? No thanks. Pupuntahan pa ako. Sagot ni Avery at saka nagpatuloy sa paglalakad. Ma'am, may nagpapadala po ng 3 boxes ng pizza. Bayad na raw po. Mabilis na napakunot noo si Avery nang marinig niya ang kanyang kasambahay na sambitin ang mga salitang ito. Ha? Hindi naman ako nagpa-deliver ah. Sagot ni Avery habang bumababa ng hagdan. Baka maling address? Hindi po. Naka-indicate po ang full name niyo eh. Sagot ng kasambahay. Teka. Galing daw po kay Mr. Kyle. Sige, Yaya. Kainin niyo na lang iyan. Mabilis na wika ni Avery at saka nagtungo sa banyo. Sino yung Mr. Kyle? Tanong ng isang kasambahay na kasalukuyang nagwawalis. Ngayon ko lang narinig iyon ah. Baka maliligaw ni Ma'am. Sagot naman ng isang kasambahay na nagpupunas ng lamesa. Hello, Avery. Pagbati ni Kyle sa babaeng kakapasok lang ng flower shop. Nagdala ako ng paborito mong sinigang na hipon. Gusto mo ba makasama ang mga anak mo? Kita ang pagkabigla ni Kyle sa sinambit na kaharap na babae. Kasi kung oo, pwede naman tayo mag-set ng araw. Hindi yung araw-araw mo akong kukulitin at papadala ng kung ano-ano. Wait, ibig sabihin, hindi ka nagpalaglag? Tanong ni Kyle. Buhay ang mga anak natin? Ang pangalan nilang tatlo ay Jan, Jen, at Jean. Wika ni Avery, sabay pasok sa kanyang office.
May kailangan ka pa ba? Ikaw, bilis na sagot ni Kyle. May bago na ba? Nagbago ka na ba? Tanong pabalik ni Avery. Oo, simula noong nagpakalayo-layo ako. Na-discover ko kung ano talagang gusto kong gawin. At iyon ay ang magluto. Kwento ni Kyle. Sa totoo lang, hindi ko yun inasahan. Lalo ko pang nakilala yung sarili ko. Mabuti naman, bulong ni Avery habang tumatango. So, kailan ka pwede? Para maset ko ng araw na pwede mong makasamang mga bata. Bukas. Nakangising wika ni Kyle. Pwede ko bang makita yung mga litrato nila? Agad na binuksan ni Avery ang kanyang phone at ipinakita ang litrato ng kanilang anak. Kitang-kitang siya sa mga mata ng lalaki habang ini-swipe ang mga litrato ng kanilang mga anak. Hindi ko mawari kung sino ang kamukha nila. Parang may hawig nating dalawa ang bawat isa sa kanila. Nakangising komento ng lalaki habang pinagmamasdan ang mga litrato. Ang lalaki na nila, nakakatuwa naman. Sige, itatapusin pa akong mga gawain. See you na lang bukas. Paalam ni Avery. Sige, sorry. Paalam ni Kyle at saka nagtungo na nga sa pinto ng office ni Avery. Pasensya na nakaabala pa ako. Pinagbustan lamang ni Avery ang lalaki nang mawala sa kanyang paningin at saka nagsimula ng basahin ng mga kontratang kailangan niyang pirmahan. Gusto ko lang malaman, may pag-asa bang maging okay kayo? Tanong ni Joy habang nakatingin sa kanyang mga pamangkin na nakikipaglaro sa kanilang ama. Pansin ko kasi nitong mga buwan. Todo effort siyang magbigay ng pagkain at bumisita sa office mo pati na rin puntahan ng mga bata sa bahay niyo. Gusto lang bumawi ng lalaking iyan sa ilang taong pagkawala niya. Sagot ni Avery sabay inom ng kape. At wala akong balak makipagrelasyon muna sa ngayon. Bakit naman? Tanong ni Joy. Hindi ka na ba naniniwalang darating ang perfect one sa iyo? Hindi dumating ang perfect one, Joy. Tayong nagdidesisyon kung perfect bang taong iyon para sa atin. Sagot naman ni Avery. Ang lalim naman nun. Natatawang wika nila, nakakarating lang. Grabe yung hugot mo ah. Natawa na lamang si Avery at saka napatingin sa dako ng kanyang mga anak, kasamang kanilang ama. Mama, kung family tayo, bakit wala po tayong isang house? Tanong ni John, habang kumakain ng ice cream. Mabilis na nagkatinginan sina Avery at Kyle. Ano ka ba John? My classmate told me that they are a family even if magkaiba sila ng bahay ng mama niya. Wika ni John. It is possible. Really? Sabat naman ni Jean. I think it would be funny if we started living in one house. I'm sorry mga anak, but it is not possible. Wika ni Avery sa kanyang tatlong anak. You will understand it once na lumaki na kayo. Ang sad naman. Malungkot na wika ni Jean. Bawal po ba talaga kahit isang araw lang? Please, Mama. Dagdag ni Jen. Please, one day lang. Sausaw pa ni Jen. Fine. Sagot ng kanilang ina. One day lang ha? How about sa Christmas? Tanong ni Jen. Sabay tingin sa kanyang ama. Jen, anak, may sariling family. Okay, sa Christmas na lang. Agad na nagsigawan ang triplets dahil sa sinabi ng kanilang ama. Noong magkatinginan sila ni Avery, ay nagbigay lamang ng matamis na ngiti ang lalaki. Wala ka bang pupuntahan sa 25? Tanong ni Avery, habang naglalakad palabas ng kanilang bahay. Sigurado kang libre ka? Bakit naman hindi? Mga anak ko ang nagsabi. Sagot ni Kyle, habang isinusuot ang kanyang jacket. At saka ngayong taon ko lang sila makakasama sa Christmas, kaya't dapat lang na pagandaan kong araw na iyon. Halatang nag-enjoy sila. Salamat. Sambit ni Avery habang naglalakad patungo sa kanilang gate. Salamat din dahil pinagbigyan mo ako makasama sila. Sa pagkakataong ito, ay pinagmasdan ni Avery ang lalaki habang nakatingin nito sa lupa. Sana hindi ito ang huli. Siyempre, hindi. Mabilis na sagot ni Avery at saka binuksan ang kanilang malaking gate. Mag-iingat ka ha. Kumaway si Kyle bago magpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Habang pinagmamasdan ni Avery ang sasakyan ni Kyle na unti-unting nawala sa kanyang paningin, ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Bye Avery. Paalam ng dating mga kaklase ni Avery bago maglakad sa kabilang daan ng highway. Bye, ingat kayo. Paalam naman ni Avery at saka nagsimulang maglakad sa kabilang daan. Ngunit kung minamalas nga naman si Avery,
ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dahilan para agad siyang tumakbo sa pinakamalapit na silungan. Wala pa man din akong payong, nakakainis naman. Buntong hininga ni Avery at saka kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Magsisimula na sana siyang mag-compose ng text sa kanyang driver. Ngunit laking gulat niya nung may lumitaw na lalaki sa kanyang harapan. Bakit ka nandito? Natatawang tanong nito. Nakipagkita kasi ako sa madati kong kaklase. Sagot ni Avery. Ikaw, ba't ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Mabilis na natawa si Kyle. Paano kita susundan? Nasa likod ng shed na ito yung restaurant na pinagtatrabahuan ko. Mabilis na natawa si Avery at saka itinago ang kanyang cellphone. Saan ka ba papunta? Hatid na kita. Pagpipresenta ng lalaki. Pauwi na ako. Sagot ni Avery. Okay lang ba? Siyempre naman. Sambit ni Kyle. Wala ka bang balak na mag-asawa? Tanong ni Kyle habang nagmamaneho. Hindi pa ako handa. Matipid na sagot ni Avery. Ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Kapag handa ka na. Ramdam ni Avery ang biglang pag-init ng kanyang pisngi. Dahilan para idaan na lamang niyang tawa sa sinampit ng lalaki. Sira ulo. Sigaw ni Avery at saka tumawa. Paano kung sa next life ba ako maging handa? E di hanapin kita sa next life. Sagot ni Kyle. Kasi ikaw lang yung babaeng nais kong makasama habang buhay. Hindi napigilan ni Avery ang mapangiti habang pinapakinggan ang mga salitang iyon. Aminado siyang nanlambot ang kanyang puso. Pero sa isip niya alam niya na madali lang magbitaw ng mga salita. Ngunit mahirap itong panindigan. Salamat Kyle. Masayang wika ni Avery nung tumigil na ang sasakyan sa harap ng kanilang gate. See you sa Christmas. Sandali. Aalis na sana si Avery sa sasakyan ng lalaki. Ngunit bigla siya nitong pinigilan. Okay lang ba kung magre-regalo ako sa iyo sa Christmas? Mayroon bang magagalit? Wala naman. Bulong ni Avery. Salamat in advance. Ingat ka sa biyahe. Nung makalabas si Avery ng sasakyan, ay agad na napasuntok sa hangin si Kyle sa saya. Merry Christmas po. Bati ni Kyle sa lalaking tumabi sa kanyang upuan. Ngumiti lamang ito at saka tinapik ang kanyang likod. Ang tagal mong nawala. Bulong nito. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Kyle. Pasensya na po. Alam ko rin kasi na napakarami kong dapat ayusin sa sarili ko. Sagot ni Kyle. Pero sa pagkawala kong iyon, kailanman, hindi nawala sa isipan ko si Avery. Kailangan mong bumawi dahil marami kang namiss sa first times ng mga anak mo. Wika ng ama ni Avery. Nagpakita ng isang positibong ngiti si Kyle at saka napatingin sa kanyang mag-iina sa di kalayuan. Opo, wala na po akong balak umalis pa. Sagot ni Kyle at saka napasandal sa upuan. Unblock niyo na po sana ako. Hihi. Mabilis na natawa ang ama ni Avery at saka ginulong buhok ng lalaki. I-unblock na lang kita sa kasal ninyo. Bulong ng ama ni Avery at saka kumindat. Hindi naiwasang matuwa ni Kyle dahil sa wakas. Binigyan siya nito ng basbas upang pakasalan ng kanyang anak. Hindi ko po sisirain yung tiwalang ibinigay niyo sa akin. Bulong ni Kyle at saka mabilis na niyakap ang matandang lalaki. Nang masaksihan nito ni Avery, ay agad siyang nagtaka. Bakit nakayakap si Kyle kay Papa? Tanong ni Avery sa sarili. Avo. Shh. Pagpapatahimik ni Avery sa lalaking nagbukas ng pinto, mabilis na humingi ng tawad si Kyle at saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Avery. Tignan na natin yung nilagay nila sa Christmas socks. Bulong ni Avery at saka dahan-dahang nagtungo sa bintana ng kwarto ng mga bata. Isa-isa nilang kinuha ang mga papel sa loob ng medyas at saka dahan-dahang umalis ng kwarto ng triplets. Nang buksan nila ang mga papel na sinulatan ng mga bata, ay laking gulat nila nung makita ang wish ng mga ito. Sana magpakasal si na mama at papa at magkaroon na kami ng bagong kapatid. Pagbasa ni Kyle, agad silang natawa dahil sa hiling ng mga bata. Hindi nila inaasahan na ganito ang kanilang ilalagay. Ang hirap naman ng hiling ng mga batang ito. Bulong ni Avery. Hindi naman nila sinabing bukas o next month, so pwede ring next year. Biro ni Kyle. O kung kailan handa ka na. Ha? Nagtatakang tanong ni Avery. Wala ka bang kinikitang babae nitong mga araw? Wala. Matipid na sagot ni Kyle. Ikaw lang nakikita ko eh. Mabilis na natawa si Avery at hinampas ng lalaki. Eh ikaw ba?
May dinidate ka na nitong mga araw? Tanong ni Kyle. Lumapit si Avery at saka tinitignan ng maigi ang kaharap na lalaki. May mga lalaki bang bumalik mula sa past mo? Ikaw lang naman ang hinihintay kong bumalik. Bulong ni Avery. Ramdam ni Kyle ang biglang pagtaas ng kanyang balahibo. Dahilan para agad siyang lumayo. Hindi niya inakala na maririnig niyang mga salitang iyan mula sa babaeng matagal niya nang nais makasama. Hindi ka ba nagbibiro? Sigurado ka? Pagkaklaro ni Kyle. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Oo naman, sagot ni Avery. Noong una, hindi lang ako sigurado. Pero bawat araw na nakakasama kita, unti-unti kong napagtanto na gusto na nga talaga kita. Hindi niiwasan ni Kyle ang maluha nung sabihin iyon ni Avery. Dahan-dahan niyang hinawakan ng magkabilang pisngi nito at saka inilapit ang kanyang mukha. Nagdikit ang kanilang mga labi at hinayaan na lamang ni Avery na lakbayin ni Kyle ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya ay agad na humiwalay si Kyle at saka pinagmasdan ng paligid. Bakit? Anong meron? Tanong ni Avery. Ituloy natin ito sa kwarto mo. Baka mamaya ay may magising pa tayo. Bulong ni Kyle at saka hinalikan sa noo si Avery. Mabilis na binuhat ni Kyle ng pang-bridal style si Avery at saka idiniretso ito sa kwarto niya. Okay lang ba sa'yo kung susundan na natin yung triplets natin? Bulong ni Kyle. Biglang tumas ang balahibo ni Avery. Dahilan para agad siyang mapalunok. Okay lang. Bulong pabalik ni Avery. Dahan-dahang inilapag ni Kyle si Avery sa kama at saka isinarado ang pinto ng kwarto niya. Nung pinindutan ni Kyle ang lock, ay hindi naiwasan ni Avery ang matawa. Sa ilalim ng maliwanag ng buwan at tahimik na gabi, ay pinuna ng dalawang panlalamig na nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Ate! Ate! Agad na nagising ang dalawa. Nung makarinig sila ng sunod-sunod na katok, bumangon silang dalawa at saka dali-daling kinuha ang kanilang mga damit sa sahig. Taing-tain na ako! Nung tuluyan ng makasuot ang dalawa ng kanilang mga damit, ay tsaka lamang binuksan ni Avery ang pinto. Ano bang problema mo? Tanong ni Avery habang nagkakamot ng ulo. Nagkunwari na lamang si Kyle na natulog siya sa sahig at hindi sa kama. Makikitain lang ako, okay lang ba? Tanong ni Joy at saka nagsimulang maglakad patungo sa CR ni Avery. Habang naglalakad patungo sa banyo, ay agad na naliit ang mga mata ni Joy nung makakita siya ng underwear sa sahig. Hindi niya naiwasang matawa at tumingin ng nakakaloko sa kanyang kapatid. Anong problema mo? Bilisan mo at tumae ka na. Saway ni Avery sa kapatid. Pumasok na nga si Joy sa CR at nang siya ay matapos, ay tinitigan niya muli si Avery ng nakakaloko habang tumatawa. Mukhang may masayang natulog kagabi ah. Asar ni Joy bago umalis ng kwarto. Bumaba na kayo at nagluto na sila mama ng umagahan. Noong isarado ni Joy ang pinto, ay agad na nagkatinginan sila Avery at Kyle at saka natawa. Agad na tumayo si Kyle upang yakapin ng pagkahigpit-higpit ang babae. Papa, mini-make-upan lang po ako. Ba't ka na umiiyak? Natatawang tanong ni Avery sa kanyang ama na kanina pa namamaga ang mga mata. Agad na nagdawanan ng ibang mga makeup artist dahil sa ikinikilos ng kanyang ama. Hindi ko lang kasi ina-expect na makikita kong ikakasal yung anak ko. Umiiyak na tugon ni Eric. Sobrang saya ko lang. Eric, mabubura yung makeup mo, sige ka. Itigil mo ng pag-iyak. Sambit ng ina ni Avery at saka si Nico ang asawa. Ikakasal lang panganay natin. Naiiyak na wika pa ni Eric. Papa, hindi ka naman naging ganyan sa emotional nung ikasal ako. At kinasal na sila na. Sausaw ni Joy. Halatang favorite mo talaga sa ate. Umiyak naman ako sa mga kasal ninyo. Sabat pa ng kanilang ina na si Maria. Mama, umiyak ka nun dahil sa laki ng gastos ng bawat kasal namin. Sausaw din nilan. Habang nagtatalo ang kanilang pamilya, ay natulala na lamang si Avery sa salamin. Hindi niya inakala na dadating ang pagkakataon nito sa buong buhay niya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.